Ang batang nasa harapan niya ay sobrang astig. Upang makahuli ng isda, ginawa niya ang lahat upang takpan ang kanyang katawan ng putik. Ang layunin nito ay upang hindi magambala ang mga isda. Matapos gawin ang lahat, dinala niya ang lambat na binili niya sa palengke. Dahan-dahan niyang inilagay ang lambat sa tubig sa tabi niya. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung anong klaseng malaking isda ang nasa ilalim ng tubig. Ngunit ang simpleng pamamaraan ay talagang hindi makakaakit ng malaking isda. Kaya't dinala niya ang kanyang lihim na masa para sa kanyang lambat. Baka gumana ito. Nanlalamig na ang mga kamay at paa ng bata. Pagkatapos, tahimik siyang naghintay. Ang pinakamahalagang bagay sa paghuhuli ng isda ay ang pagiging tahimik. Dahil sa sobrang tagal, nakatulog na ang bata. Nakatulog siya ng higit sa kalahating oras. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga isdang tumatalon mula sa harapan. Kung malakas ang tubig, magugulat ang mga isda. Nagising ang bata mula sa kanyang tulog. Sa unang tingin ay tila walang anuman, ngunit mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay. Puno na ng isda ang kanyang basket. Pagkatapos ay madali niyang inabot ang mga ito. Ang mga maliliit na isdang ito ay maibebenta ng hindi bababa sa 500 gramo sa mataas na presyo sa palengke.